Cash Express nagsampa talaga ng kaso doon sa isang borrower na hindi nakapagbayad at hindi nakadalo sa hearing. So, ano yung maaaring maging senaryo kung kayo man ay nasampahan talaga ng kaso ng small claims nitong mga online lending apps o kahit anong mga lending o financing companies? Ano yung pwedeng mangyari sa inyo at ano may papayo ko sa inyo dito sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon ng mga borrower na hindi nakakapagbayad ng utang. So, bago ang lahat, maglalambingan ko sa inyo mga kadyani na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga usaping online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi ko po kayo hinihikayat na mangutang dito sa mga online lending apps. Ako po ay sumisilip, nagre-review at binibigyan ko lang po kayo ng tamang expectations kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang ng proseso ng kanilang paniningil. Diba? At hindi rin po ako nakakonsente na hindi magbayad ng utang dito sa mga online apps o mga lending companies o sa kung saan man kayo nagkautang. Tandaan nyo, ang utang ay utang at ito yung responsibilidad na dapat nating bayaran. At paalaala, maging maingat dito sa mga online apps, no? Bago kayo umutang, pag-isipan yung maigi kung kayo ba may kakayahan talaga na mabayaran ng mga ito. So, doon tayo. Let's start the discussion about this. Si Cash Express, nagsasampa ng kaso na small claims. At yung borrower hindi nakapunta sa hearing, ano ba yung pwedeng mangyari at ano ba yung naging sitwasyon doon sa nangyari. Ito, pinablik po ito nung nakaranas ng pagsampa sa kanya ng kaso. Pero hindi raw siya nakadalo ayon sa kanya. Then basahin natin yung sulat na ipinusyat. Tinakpan naman po lahat yung mga informasyon noong tao na walang magdilik na kahit anong pribado informasyon dito. Maliban lamang dito sa papel na ito. So, ayon dito, yung Cash Express Philippines Financing Corporation, ulinawin ko, hindi ko sisiraan si Cash Express po dito never ko siya nasisiraan. Ililinaw ko lang na ito ay mga pinapublic din ng mga nagkakaroon ng problema at humingi ng payo. Dito sa video ito, bibigyan ko kayo ng advice. Okay, Cash Express Philippines Financing Corporation, ito, dahil sa hindi nga raw nakadalo, yung nagkautang, ito yung order. Tatagalugin ko na lamang po para mas maintindihan ninyo yung nakabase rito, yung nakasulat, okay? At dito, wait lang po. Ito siya. Nasaan na ka? Nawala ka bigla. Ayun. Nang ang kasong ito ay tinawag para sa pagdinig, ang nagsasakdal lamang ang lumitaw. Bago ang hukuman na ito ay isang kasunduan ng kompromiso na sinasabing nilagdaan ng mga partido. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng nasasakdal, siya ay inutusang kumpirmahin ang mga nilalaman ng kasunduan sa kompromiso na isinumite ng nasasakdal sa loob ng 3 araw sa kalendaryo mula sa pagtanggap ng utos na ito. Kung hindi man ay tuturing itong kumpirmado, ibig sabihin, kapag hindi pa rin sumagot yung borrower doon sa order na yun ng korte, pinapatunayan lang po niya na totoo lahat yung kanyang yung mga allegations sa kanya, yung pagsasampa ng kaso sa kanya ng Cash Express na meron siyang ganyang klase ng utang na kailangan niyang bayaran at hindi niya dinipensahan ng kanyang sarili sa panahon na nagkaroon ng formal na hearing doon sa korte about the small claims court. Ito, sasabihin ko sa inyo ng mga kadyani. Kapag kayo na kasuhan kasi ng small claims, yes, wala namang criminal cases, walang pagkakakulong about that. But the problem is, kapag ang isang nasasakdal o yung nagkautang yung dependent ay hindi nakadalo, magiging automatikong panalo o made-default yung panalo nung nagpautang o nung lender. Tandaan niyo yan kasi kadalasan sa atin parang hindi ko naman sinasabing binabaliwala. Maaaring hindi niya alam yung proseso ng mga yan. Natatakot, nahihiya, o kung ano man yung dahilan nila, o maaring wala na sila doon sa lugar na kung saan napadala yung summon ng korte. Kasi wala siyang ideya about that na nangyari, di ba? Ganun lang mo yung kasimple. Pero dahil nga sa hindi nakadalo, automatic yan, default. Hindi po ako attorney, lilinawin ko rin po. Ito po yung base lamang to sa mga pag-research ko at sa mga natatanong natin ng mga abogado dyan, sa mga ahensya ng gobyerno na pinupuntahan natin para magkaroon tayo ng tamang knowledge at tamang information about this kind of situation. Then, dahil nga hindi nakadalo si dependent o yung nagkautang, di syempre, masusunod ngayon yung kay Cash Express na kung magkano man yung
pinautang, yung tubo, yung penalties, automatic yun. Ganun po yun. Kasi walang depensa eh. Hindi naman niya kakinatwiran na kunwari. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo may mga ganyan nare-receive, yung legit yung sulat like that, yung pinakita ko. Yung ganun. Kung kayo nakatanggap ng summon na sulat galing talaga sa korte, once na maka-receive kayo niyan, pumunta po agad kayo kung kayo ay may kakayahan naman pumunta para mas malinawan kayo. Kasi maraming gumagamit ng ganyan, na kadalasan sa text, email, o even sa mga nagpapadala pero wala naman pala talagang kaso. Depende. Pero syempre kung malaki naman yung utang ninyo at nagpas sa 10,000 at karapatan din naman po kasi ng mga lending companies, ng mga online loan apps at ng mga financing na magsampa ng kaso ng small claims. Dahil nagpapautang sila. Karapatan nila yon. Kung tayo nga may karapatan na hindi pwedeng makulong dahil sa utang lang, may karapatan din silang maningil at mag-akit din sa korte, syempre, di ba? Ngayon, kung irereklamo niyo sa akin, Kuya Johnny, ang laki-laki naman ng interest niya, bakit naman ang tigas naman ng mukha niya na magsampa pa ng kaso sa small claims? Karapatan po nila yon, uulitin ko. We have both rights na magsampa ng kaso sa korte. As long as they have the, ano tawag yun, yung mga contract o yung mga usapan, kasi tinatanggap naman sa korte as long as sumang-ayon ka doon sa inutang mo. Tandaan nyo ha. So, kung sumang-ayon kayo na kung 1.5 mo, pumapayag ka na tanggalin yung processing fee na 500 na matatanggap mo, ina-allowed naman po yun. Kasi sumang-ayon kayo. Tandaan nyo ha, maliban na lang kung kayo hindi sumang-ayon. Yung if you don't have the agree. Kung hindi kayo nag-agree, di naman yan masusunod di ba? O hindi ko pumayag, maliban na lang kung ako pinadalhan ng hindi ko pa naiintindihan. Like the example ng mga nasubukan kong mga online loan na illegal, basta na lang nagpadala nang hindi ko nito. Uy, bakit meron ako 500? Magkano ba pinapautang nila? Tapos yung pala 1,000. Pero automatic pumasok sa GCash. Then, that's the violation. Pero kung talagang pinakita nila muna, hindi kayo, at kayo tumanggap at tinanggap ninyo yung kanilang usapin na, eto, monthly, yung 1,000 mo, maghuhulog ka monthly ng 500 hanggang 6 months. Okay, sumang-ayon ka, masusunod yun. Okay? Pero syempre, dapat rin naman na isaalang-alang din nila yung mga tamang interest like the 15% per month, lalo na kung 10,000 pababa. Yun lamang po kasi kataga ano dyan eh. Sabi naman ng attorney na napanood ko in the Facebook na legal naman yun na hanggat sumasang-ayon tayo. Pero syempre, kapag nagkakaroon tayo ng problema at di natin nababayaran yung ating utang at lumulobo na yung interest at penalties, dyan napapasok yung hindi natin pagkakaroon ng pagbabayad ng utang. At pwede na rin po silang magsampa ng cash. Pero kung maliit lang naman po yung utang nyo, example, 1,000 to 5,000, I don't think na kaya nila mag-file kasi lugi sila eh. Dahil maraming proseso kailangan gawin. Dumaan sa demand letter, nag-home visit, ginawa ng lahat, then maproseso rin po ang pagsasampa ng small claims. Kaya sigurado ako dito na malaki yung naging utang ng borrower. At hindi rin siya nakapunta, maraming dahilan kung bakit. So, kapag gano'n na, lilinawin ko, pumunta po kagad kayo doon sa Municipal Trial Court o sa Metropolitan Trial Court, then, paalam nyo kung totoo ba yan o hindi. Kasi kung totoo yan, kausapin nyo, makag-hearing kayo, makapag-settle kayo sa korte. Pag hindi totoo, pwedeng ireklamo dahil ginagamit yung korte sa pananakot o pagbabanta na kayo ipapakulong nila. Ganun lang po kasimple. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.